Next, misconception, Melchizedek tithes. Isa pa to, no? Yung mga Kristiyanong napatunayan na sa mga Hudyo ang tithes, papalusot sila, bakit si Abraham nag-tithes, hindi naman Hudyo yun. Wala pang under the law, wala pang law noon. Oh. Kaya hindi law ang tithes, kundi yan daw ay prinsipyo, agaya daw ng ginawa ni Abraham. Yan ang mga tinuturo nila. Madalas ginagamit si Abraham at Melchizedek para sabihing may eternal principle ang tithing. Pero ang pagbibigay ni Abraham ay isang beses lang pagkatapos no ng digmaan. At hindi recurring command, hindi yung utos. At sa mga Hebreo, ang focus ay passage ay hindi church tithing system, kundi superiority ng priesthood ni Kristo. Kaya kapag kinuha mo yung nagbigay ng ikapu, parang iniwan mo yung buong context. Madaling mabuo yung maling doctrine. Kwento lang yun eh. Halimbawa, no, nanay mo, nagkukwentuhan yung nanay mo tsaka yung tatay mo. Ano, nanay ko, no, oy Alfredo, alam mo ba na merong libreng bigas dyan sa kanto? Oo. Kaya kumukuha sila doon. Oh. Narinig ng anak. Akala ng anak, yung anak ay si Jessis. Nagkukwentuhan lang yung magulang nila na meron daw bigas na libre dyan sa kanto. Aba, yung ginawa ng anak, pumunta. Tapos palating sa kanto, nangihingi ng bigas yung anak. Sabi, utos daw ng nanay daw nila. Nagigets nyo yung logic? Ganun din sa atin. Yung Bible, nagkukwentuhan lang sila, no? Ginawa na ng istorya. Ayan, Eka. Si Abraham nag-tithes, kaya ang utos sa atin ng Diyos, mag-tithes din tayo. Ayan, ganyan ang mga born again. Mga born again na hindi nag-aaral, amen lang ng amen sa pastor. Walang utak, hindi ginagamit. Buti na dito sa Bride of Christ, matatalino mga tao, marunong mag-aral, hindi amen ng amen sa akin. Tama yung ginagawa nyo, huwag kayong amen ng amen sa akin, mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Malaki na ang pinagbago ng mga Bride of Christ. Kaya nga pag nagpo-post ako, may mga debate pa dyan sa mga baba dyan eh. Oh. Mahirap kalaban yung mga taga-Bride of Christ kasi nga dito, nag-aaral tayo. Kaya yung mga bago lang dito, aral-aral kayo, huwag kayong amen ng amen sa mga pastor nyo. Pinagkakakitaan na kayo eh. Hindi nyo alam. Kinakalakal ang salita ng Diyos, ginagamit ang salita ng Diyos. Bakit ko sinabing ginagamit ang salita ng Diyos? Wala namang utos ng Melchizedek tithes eh. Pinipilit pa nila magkaroon ng Melchizedek tithes. Oh. Kasi malaking kita nga naman niya kapag may fix eh. Kapag ang giving may fix, kapag meron kang dahilan para magbigay, ganyan na mga perverted gospel. Laging may ganun. O yung hindi nasama rito, nakalimutan ko. Yung letter D, yung sinasabi doon ng ibang mangangaral na worship the Lord with your offering. Ayun. O, isa pa yung worship the Lord with your offering. Laging dinadama yung Diyos na isang pagsamba daw sa Diyos, yung mag-offering ka. Yan ang problema. Dinami na naman. Saan sa Bible yun? Wala. Ang sinabi lang ng Bible, honor the Lord. Pero walang sinasabing with your offering. Wala. Meron naman verse din, worship the Lord and honor the Lord. O, di ba? Doon siguro nakakuha nun, magkaiba ang honoring the Lord sa worship the Lord. Or give to the Lord sa honor the Lord. Pinagsama niya kaya worship the Lord with your offering ang pinagtuturo ng mga pastor na to. Wala pong gano'n, huwag kayo maniwala doon sa pastor nyo. Iloloko lang kayo niyan. Hindi ho yan ang tamang pabigay.